Patuloy kayo nakatutok sa unang balita, mga miyembro po ng lay group. Nagdaw sa misa, nagprosesyon patungong Cultural Center of the Philippines. Yan po ay bilang paghingi ng tawad sa umano'y pambabastos sa imahe ni Jesucristo kasunod ng kontrobersyal na exhibit ng artist na si Mideo Cruz. Narito ang report ni Micaela Papa. Imahe, pantapat sa imahe. Iyan ang mensahe ng mahigit 200 miyembro ng church at lay groups sa reparation mass and procession. Ito raw ay upang humingi ng tawad sa Panginoon matapos ng anilay panlalapastangang ginawa sa kanyang imahe dahil sa obra ni Mideo Cruz sa Cultural Center of the Philippines. Ang bayad puri ay act of love for God to make up for a lack of love. Ganun lang naman di ba? We should continuously make reparation. This is only para a public manifestation. Sa homily, sinabing ito ang tunay na mukha ng Panginoon at hindi kailanman pwedeng baguhin. When you dishonor an image of Christ, you think that an image of Christ is nothing different from the posters of celebrities. Jesus Christ is the Son of the living God. Therefore, it is not right to dishonor His face. Pagkatapos ng misa ay nagprosesyon ang grupo sa Rojas Boulevard patungo sa Cultural Center of the Philippines. Ayon naman sa grupong Ang Kapatiran, kahit humingi na ng tawad ang artist na si Mideo Cruz, hindi pa rin siya ligtas sa mga kasong isinampa ng grupo kung saan damay rin ang mga board director ng CCP. May paglabag daw sa Revised Penal Code, Civil Code, RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Presidential Decree 15 na nagsasaad ng mandato ng CCP. When you say church, tayong lahat. We are the church. Filipinos who are Christians and Catholics must defend their faith. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Entablado sa taunang Indiana State Fair sa Amerika gumuho. 5 ang patay habang mahigit 40 naman ang nasugatan matapos madaganan ng mga bakal mula sa stage. Sa cellphone video na ito, kitang-kita ang pagtama ng malakas na hangin na naging dahilan para bumigay ang entablado. Dali-dali namang isinugod sa ospital ang mga nasaktan. Sa Germany, 19 na pasahero at isang operator na magdamag na stranded sa isang tumirik na cable car na iligtas. Huminto ang cable car habang nasa taas na 100 metro. Gamit ang isang helicopter, isa-isang sinagip ang mga biktima. Tumirik ang cable car matapos itong tamaan ng isang paraglider. Nasagip din ang paraglider na nagdamo naman ng minor injuries. Oras na para sa unang chika at makasama po natin ngayong umaga ating kapusong si Isabel Daza. Isabel. Thanks, Egan. Hollywood socialite Paris Hilton dumating na sa Pilipinas kagabi. Matutuloy kaya ang pagkita nila ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao na na-meet niya dati sa Las Vegas. Narito ang unang chika. Bandang alas 10:30 kagabi nang lumapag sa Pilipinas ang aeroplanong sinakyan ni Paris Hilton mula sa Dubai. Dumiretso ang celebrity socialite sa VIP room at nang naiyawan at maya-maya pa lumabas na patungo sa kanyang sasakyan. Mahigpit ang security personnel ng kasama ni Paris Hilton at hindi pinayagan ang media na magsagawa ng interview. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, ipinahayag naman ng hotel heirs ang kanyang nararamdaman sa pagbisita niya sa Pilipinas. I love the Philippines. Usap-usapang naririto ang celebrity socialite para sa isang endorsement deal at para rin magbukas ng franchise ng kanyang signature bag line kung saan sinasabing kasosyo niya si Jinky Pacquiao. Matatandaang nagkakilala ang dalawa nang manood si Paris sa laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao kontra kay Sugar Shane Mosley noong Mayo. May posibilidad umanong mag-courtesy call si Paris kay Pangulong Noynoy Aquino kasama si Pacman at ang mga opisyal ng company ng kanyang ini-endorse. Marami pa akong chika mamaya, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, jeep sumalpok sa concrete barrier sa Ortigas Extension. Driver, agad tumakas.
Salpukan ng van at kotse sa Ilocos Norte, 9 ang sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Okay mga kapuso, good morning po. Balik po tayo dito sa tahanan ni Senador Aquilino Coco Pimentel III dito po sa Marikina. Ayan, good morning po muli, Senador. Ayan, ako. Siyempre maaga-maaga ho siyang gumising dahil kailangan siya pumunta ngayon sa Senado. Okay, alam niyo ba na itong tahanan nila dito sa Marikina ay noong 1960s pa? At noong Ondoy, maniniwala ho ba kayo na ito lampas tao yung tubig, hanggang dyan. Ayan, inabot. So, hindi ko kayo umaalis dito eh. Parang nakakatakot naman na abutin uli kayo ng ganun. Actually, may epekto sa amin yung Ondoy. Tuwing malakas ang ulan, naalala mo yung Ondoy. Pero maswerte itong bahay na to, Susan. Okay. It has produced 2 senators and 1 bar top notcher. Bakit ko iwanan? So wala kayong balak pa in the near future na umalis dito? Wala. So inayos na lang ho, nagkaroon na lang ng renovation dito, yung mga naging damage ng panahon ng Ondoy. Lininis yung mga walls, pintura ulit. Kaya mapapansin nyo parang bagong pintura. Anyway, pagka nasa loob kayo ng tahanan nila, mapapansin nyo marami ho dito mga figurine ng mga agila. Ayan, alamin natin kung bakit maraming agila sa bahay nila. Bakit po maraming agila dito sa bahay nyo? Siguro, lahat ito bigay lang naman eh. Pero siguro lang, dahil alam nila na yung Aquilino na pangalan, baka ang root word nito eagle or agila. Okay, So, tinatanggap namin, hindi naman namin binibigay sa ibang tao. So, parang naging collection tuloy, Oo, kaya marami. At meron din ako napasa, meron kayo sa malaking chessboard dito. Bakit meron kayo? Ay, mahilig ako maglaro ng chess, Susan. So ito nalipat na sa yung mga napamana mo na sa mga anak, mahilig din sila sa mag-chess. Sana. Tuturuan ko pa nga eh. Tuturuan pa lang. Ayan, alam niyo ba yung mga lalaki sa pamilya nito Senador Pimentel, mula sa kanyang lolo, ang lahat ng pangalan ay Aquilino. Aquilino Senior, Junior, ikaw ang the third. Ano? Bakit puro Aquilino ba? Sabi ko nga, mas madali eh. Hindi ka na mag-iisip. Magdadagdag ka lang, 1, 2, 3, 4, ayan. Okay, ito po ngayon yung kanilang family picture. Ito po, siyempre ang kanyang tatay, si dating Senador Aquilino Pimentel. Kumusta ka bilang anak, Senador? Well, maganda siguro siya ang tanungin mo. Pero ako, I've tried my best to be a good son. Isang mabuting anak. Ano pa ang iyong fondest memory with your dad? Pagkabagkasaan, may mga ano ba siya tinuturo? Dahil siyempre, alam mo naman si Senador Pimentel. Ang naalala ko nung bata pa kami, dinadala niya kami sa courtroom eh. Talagang pinapakita niya sa amin yung trabaho niya. Tapos siyempre, ang naalala ko rin nung mga bata pa kami, pag si tatay ang mag-grocery, happy kami kasi lahat ng aming gusto, binibili niya. Stricto ba siya? Ay, stricto. So ikaw ba namana mo yan? Ay, hindi. Sinusubukan ko pero hindi ko kaya. Okay, ito naman po. Siyempre, kasama po niya yung kanyang mga 2 anak at yung kanyang may bahay. Kumusta ka naman bilang isang ama sa iyong mga anak? Paano ka nagkakaroon ng bonding with your kids? Ay, ang gusto ko, hands-on, Susan. Gusto ko talagang may panahon maglaro sa mga bata, mag-outing kami. So, I make sure na mangyari yun. Quality time with your kids. Naku, lalo na ngayon, magiging busy ka na. All the more, ang focus dapat ngayon, quality na. Hindi na sa quantity ng oras. Yes, dahil magiging abala ka na rin. At eto naman po ang kanilang family picture. Siyempre, kanya yung kasama yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, yung anim na magkakapatid. Mga in-laws ko, nandyan. Siya po yung panganay na lalaki sa magkakapatid. Although pangatlo po siya. Yes. Kumusta maging panganay na lalaki sa magkakapatid? Well, mahirap maging panganay na lalaki kasi dapat willing ka maging pangalawang tatay o pangalawang ama ng tahanan. So kung lalo na dati nung nakakulong ang father ko, siyempre dapat malakas ako na ako yung tumatayong ama ng tahanan. So paano mo yung mga kapatid mo babae? Paano mo sila pinagsasabihan? Dahil siyempre protective ka. May 2 akong ate. So kung pagdating sa ate, well, reminder. So pagdating doon sa mas bata, 2, parang inuutusan. Okay. Eto po, ayan, nakita niyo. Ito po yung kanyang barong dito. Ito yung ginamit sa outtaking, sa kanyang proclamation. So, alin ba isusuot natin mamamaya dyan? Ito ang aking kinukonsider ngayon. Susuotin ko ngayong araw. At sabi mo, na-fit mo na ba yan? Hindi pa. Susukatin ko mamaya. Hindi pa ho alam ni Senador kung
fit sa kanya. Kasi alam mo, Susan, lahat ito rushed eh. Oo. Kasi tandaan mo, na-proclaim ako nung Thursday. Yes, Nag-oath ako nung Friday. Oo, so Ngayon, Lunes. Oo, so wala nang time talaga. Wala So nang paano time. yung tansya-tansyahan na Yes, lang. oo. So hindi pa ko niya nasusukat yan. Malaman natin mamaya kung masasara niya yung butones. Kung hindi masara yung butones, meron pa naman siguro siyang pagpipilian. Meron pa, Pwede kaya meron pa maulit naman. yung sinunod mo ng proclamation o yung Yung oath-taking. proclamation, even yung sa kasal ko siguro. Ayan. So ito po, naku, wag ho kayo aalis dahil mamaya pagbabalik ko tayo sa lupa rin ng kanilang tahanan. Kasama naman natin yung kanyang magandang may bahay, ang dating beauty queen na si Jewel May. So tutok lang ho kayo. Kasama pa rin natin ang ating bagong senador, Coco Pimentel Jr. Mula po rito sa Marikina, back to studio po tayo. Sa tunang hirit, misyong totoo ang daras lang ng hirit. Ang saya-saya